May mga araw na ang lahat ay nagpapabigat sa iyo. Ang iyong pitaka, ang iyong puso, at ang katahimikan ng mga nagpapanggap na mabuti dahil sa kanilang mga anak. Naranasan mo na bang ganito? Sinusubukang magmukhang malakas kapag sa loob mo ay nahuhulog? Bueno, ang kwentong ito ay nagsisimula sa isang bagay na simple, ngunit nagdadala ng bigat ng buhay, 2 tinapay. Gusto lang ni Juliana na pakainin ang kanyang mga anak na babae. Ngunit ang mundo, kung minsan ay malupit, ay nagbigay sa kanya ng kahihiyan bilang kapalit. At nang tila nawala ang lahat, ginawa ng buhay ang hindi malamang. Inilagay nito ang isang estranghero sa kanyang landas, isang taong sa kabila ng lahat ng bagay ay nakalimutan kung ano ang talagang mahalaga, at doon nagbago ang lahat. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa kawanggawa, ito ay tungkol sa dignidad, pakikiramay at sangkatauhan. Ang totoong kwentong ito na malapit mo nang marinig ay magpapakita sa iyo kung paano ang simpleng kilos ay makakapagpabago ng buhay, pasiglahin muli ang pananampalataya at patunayan na kahit na sa pinakamatinding sakit, isang araw-araw na himala ay maaaring ipanganak. Ihanda ang iyong puso dahil ito ay maaantig ng husto. Mahigpit na hinawakan ni Juliana ang mga kamay ng kanyang mga anak habang nakatitig sa amoy ng mainit na tinapay na umaalingaw-ngaw sa bangketa. Ang kahirapan ay isang bagay ng nakaraan, ngunit ang gutom ngayon ay tila mas malupit. Nang walang pera, inipon niya ang kanyang lakas ng loob, huminga ng malalim at pumasok sa panaderya. Nag-order siya ng 2 tinapay. Nangako na babayaran niya ang mga ito sa ibang pagkakataon. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalaki ang halaga ng dignidad. Tinitigan siya ng katulong na parang isang krimen ang pagmamalimos. Sa loob ng ilang segundo, tinawagan niya ang manager na hindi man lang itinago ang kanyang kahihiyan. Hindi ito lugar para sa pagmamalimos. Matalas ang mga salita. Narinig ng ibang mga tao, ngunit walang nagsalita. Ibinaba ni Juliana ang kanyang ulo, sinubukang huwag umiyak sa harap ng kanyang mga anak na babae at umalis ng tahimik na may basang mga mata at mas walang laman ang mga kamay. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa tinapay. Ito ay tungkol sa sugatang pagiging ina para sa araw-araw na pakikibaka na tila hindi nakikita ng lahat. Ang panaderya na iyon ay sumisimbolo sa mundo, mga pintong nagsasara, mukhang hukom at isang lipunang mas pinipiling baliwalain ang gutom kaysa tumulong. At ang hindi niya alam, mula sa labas may nakakita sa lahat at hindi ito mapapansin. Sa mabigat na puso at walang laman ang tiyan, naglakad si Juliana nang walang patutunguhan, sinusubukang magpanggap na magaan sa harap ng kanyang mga anak na babae. Ang bawat hakbang ay isang pagsisikap na panatilihing nakataas ang kanyang ulo kahit na ang lahat sa loob niya ay sumisigaw. Gutom ito ay totoo, ngunit mas gusto niya ang mga batang babae na madama ang hangin sa kanilang mga mukha kaysa sa sakit ng kawalan ng laman sa loob. Isa itong tahimik na paraan ng pagprotekta sa mga hindi pa rin nakakaunawa sa bigat ng kahirapan. Nakarating sila sa isang maliit na parisukat na may kahoy na bangko sa lilim. Umupo si Juliana at nagsimula ng isang pag-uusap, gumawa ng mga kwento, ginaya ang mga nakakatawang boses, anumang bagay upang makagambala sa mga babae. Kahit kumakalam ang sikmura, ginawa niya ang lahat para mapanatili ang ngiti sa kanilang mga labi. Kamusmusan, kahit na sa mahihirap na panahon, kailangan ng isang minimum na kulay. At sa sandaling iyon, alam niyang ipinaglalaban niya ang lahat ng mayroon pa siya, ang kanyang kaluluwa. Habang nilalaro ng kanyang mga anak na babae ang mga tuyong dahon at maliliit na bato, tumingala si Juliana sa langit. Naisip ko kung paano tinatalikuran ng buhay ang mga taong gusto lamang ang mga pangunahing kaalaman. Tinapay, dangal, kaunting kapayapaan. Ang pinakamasakit ay hindi ang gutom. Ito ay ang katotohanang walang nakapansin
na parabang ang sakit ng mga mahihirap ay naging invisible. Ngunit sa parehong parisukat na iyon, nang hindi nalalaman, ang isang matulungin na tingin ay nagsimulang baguhin ang lahat. Sa kabila ng plaza, isang lalaking nakadamit ang tahimik na humihigop ng kanyang kape, matamang pinagmamasdan ng eksena. Ang kanyang pangalan ay Augusto, ang maingat na milyonaryo, may-ari ng isang network ng teknolohiya, sanay sa mga figure, spreadsheet at mabilis na pagpapasya. Ngunit sa sandaling iyon, wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang nakatawag pansin sa kanya ay ang paraan ng pagyakap ni Juliana sa kanyang mga anak na babae, sinusubukang itago ang kanyang kawalan ng pag-asa. Ang imaheng iyon ay tumusok sa kanya na parang isang lumang alaala. Siya rin ay may isang solong ina, siya rin ay nakadama ng gutom noong siya ay maliit. Siya rin ay nakita ang kahihiyan sa kanyang mga mata nang siya ay humingi ng pautang at siya ay napahiya. Ang pinagkaiba noon ay bata lang siya na walang magawa. Ngunit ngayon siya ay isang tao na maaaring baguhin ang mga kwento kung may lakas ng loob siyang kumilos. Hindi alam ni Augusto kung sino ang babaeng iyon, pero alam niya kung paano siya makikilala ang lakas na nakatago sa sakit. Nakita niya doon hindi lamang kahirapan kundi nababanat na pagiging ina, ang tahimik na pakikibaka ng isang taong tumangging sumuko. May nabasag sa loob niya o baka nagising ito. At sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na lang niya maibabalik ang kanyang nakagawian na parang walang nangyari. Nakita niya ito at binago nito ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Augusto, may pag-aalaga ng taong gumagalang sa espasyo, ng taong nasaktan na ng mundo. May dala siyang simpleng paper bag. Sa loob, sariwang tinapay, cheese roll at 2 juice. Walang yabang sa kilos, tanging empatiya. "Excuse me, I saw you earlier. I don't want to offend, but I brought this," sabi niya sa mahinahong boses, na parang nag-aalok hindi lang ng pagkain, kundi pati na rin hitsura ng tao. Kakaiba ang tingin ni Juliana sa kanya. Ang takot sa panibagong kahihiyan ay pumipigil sa kanya ng ilang segundo. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga anak na babae, Manuela, gutom, na may nagniningning na mga mata. Ana Luia, pinipigilan ang mga luha ng pag-asa. Tinanggap niya ang bag gamit ang 2 kamay, nagpasalamat sa kanya sa mahinang boses, at nakaramdam siya ng kakaiba. Hindi ito kawanggawa, ito ay tunay na pagkakaisa ng may paggalang at katahimikan. Nakaupo sa bench, kumain ng mga babae na parang ang tinapay na iyon ang pinakamasarap sa mundo. Ang amoy na kanina ay pinahirapan, ngayon ay umaaliw. At si Juliana, sa pagitan ng maingat na pagluha, ay nagbigay ng kanyang unang taimtim ng ngiti sa araw na iyon. Pagkain lang, sasabihin ng iba, ngunit sino ang nakaranas ng sakit ng panlipunang invisibility alam mo? Minsan, ang simpleng kilos ay simula ng apagbabago ng buhay buo. Kinabukasan, na may mas malinaw na kalangitan, bumalik si Augusto sa plaza. Wala siyang dalang mga bag o magagarang plano. Nagkaroon lang siya ng tunay na pagnanais na makinig. Natagpuan niya si Juliana sa parehong bangko. Sa pagkakataong ito, kasama ang kanyang mga anak na babae na naglalaro sa paligid niya. May isang lumang pagod sa kanyang mukha, ngunit mayroon ding bago, isang bakas ng pag-asa. Kahit na mahiyain, magalang siyang umupo sa tabi ng mga ito at sinimulan ng pag-uusap sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa naramdaman niya nang makita niya sila. Tahimik na nakinig si Juliana, nagulat sa presensya niya. Unti-unti niyang binuksan ang puso niya. Sinabi niya na siya ay tagagawa ng damit na nagbihis at nag-ayos hanggang sa mawala ang lahat pagkatapos magkasakit ang kanyang kapareha, nabaligtad ang kanyang buhay at natagpuan niya ang kanyang sarili na nahihirapang mag-isa kasama ang 2 bata sa kanyang mga bisig. Hindi siya humingi ng awa, sinabi niya sa kanya na matagal na siyang scavenger,
na naglilinis siya ng mga bahay kapag kaya niya, na kung minsan ay wala na siyang oras para kumain. Si Augusto ay nakinig ng mabuti nang hindi naaabala, at sa loob niya ay lumago ang katiyakan. Ang babaeng iyon ay higit pa sa isang mahirap na ina. Siya ay isang babaeng mandirigma sa lakas na matagal na niyang hindi nakikita. At iyon ay nangangailangan ng tugon upang tumugma. Huminga ng malalim si Augusto bago nagsalita. Kilala daw niya ang may-ari ng isang maliit na pabrika ng damit na nangangailangan ng isang taong detail-oriented, maaasahan at may karanasan. Ito ay isang marangal na trabaho na may isang formal na kontrata at paggalang. Isang bagay na bihira para sa isang tao na nagdadala ng sakit ng kahirapan sa kanyang mga balikat. Nagtanong siya nang hindi masyadong nangangako, "Pupunta ka ba para sa isang pakikipanayam?" Matagal bago sumagot si Juliana. May halong takot, hiya at pag-asa. Mahirap paniwalaan na pagkatapos ng napakaraming saradong pinto at tunay na pagkakataon ay nagbubukas, ngunit naisip niya ang kanyang mga anak na babae, ang pang-araw na tinapay, ang kinang sa kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, mariin niyang sinabi, "I do." Para bang hindi iyon sapat, binanggit ni Augusto ang isang paaralang pangkomunidad na maaaring tanggapin ang mga babae ng may pagmamahal at pagkain. Walang imposibleng burokrasya. "Pag-aalaga lang talaga," sabi niya. Inilapit ni Juliana ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, hindi sa kawalan ng pag-asa, ngunit sa kaginhawahan. Sa unang pagkakataon, hindi na siya lumalaban mag-isa. At pag-asa na tila napakalayo, ngayon ay nagpapakita ng mga palatandaan ng buhay. Nang sumunod na linggo, pumasok si Juliana sa pabrika sa unang pagkakataon. Ang amoy ng bagong tela, ang tunog ng mga makinang panahi at ang paglabas-pasok ng mga mananahi ay nagpakaba sa kanya. Nanginig ang kanyang mga kamay noong una, ngunit hindi nagtagal ay nasumpungan niya ang matatag at tumpak na haplos na tanging ang mga natuto sa pananahi ng may pagmamahal ang nakakaalam. Bumalik siya sa alam niyang gawin at ngayon paggalang at patas na sahod. Tinanggap siya ng kanyang mga kasamahan ng simple nang walang paghuhusga. Hindi nagtagal ay napagtanto ng production coordinator, isang demanding ngunit fair lady na may talento si Juliana. "Mayroon kang magandang mga kamay, binibigyang pansin mo ang detalye," sabi niya. At iyon, ang maliit na papuri na iyon, ay may bigat ng isang medalya. Dahil higit pa sa trabaho, nabawi ni Juliana ang isang bagay na nawala sa kanya, ang pagpapahalaga sa sarili. Samantala, sina Ana Luia at Manuela ay nagsisimula ng umangkop sa paaralan ng komunidad. Masaya sila, busog na busog, may maasikasong mga guro at mga bagong kaklase. Si Manuela, mas mahiyain, ay gumuhit ng mga puso at bulaklak. Nagkakaroon na si Ana Luia ng kanyang mga unang kaibigan. Masayang pagkabata na tila isang malayong panaginip ay nagsimulang muling maging posible. At si Juliana, kahit pagod, ay umuwing puno ng dibdib. Noong Biyernes, nag-organisa ang pabrika ng isang simpleng tanghalian ng grupo. Kanin, beans, salad at inihaw na manok. Para sa marami, ito ay isa pang pagkain, ngunit para kay Juliana, ito ay simbolo ng tagumpay. Umupo siya kasama ng kanyang mga kasamahan, tumawa, nagkwento tungkol sa kanyang mga anak na babae at nang walang nakakakita, nagligtas ng isang piraso ng tinapay na pransesa isang napkin. Ito ay higit pa sa pagkain, ito ay memorya, ito ay tagumpay. Pagdating niya sa bahay, inabot niya ang tinapay kay Manuela na nagtatakang nagtanong, "Bakit, Mami?" Sumagot si Juliana na may emosyonal na ngiti. "Dahil ito ay isang tinapay lamang, ngunit para sa akin, ito ay kumakatawan sa lahat ng ating napagtagumpayan sa ngayon. Ito ay ang uri ng kilos na lamang ng isang tao na ay sa pamamagitan ng totoong gutom maintindihan. Hindi ito material na kalakip. Ito ay pasasalamat,
ito ay naibalik na pananampalataya. Samantala, patuloy na nanonood si Augusto mula sa malayo. Bumisita siya sa paaralan ng mga babae, sumuporta sa maliliit na proyekto at maingat na huminto sa pabrika upang makita kung paano nangyayari ang lahat. Hindi siya naghahanap ng palakpakan. Gusto lang niyang tiyakin na ang pagbabago ng buhay hindi nawalan ng lakas. At ang bawat ngiti na nakikita niya mula sa mga anak na babae ni Juliana ay parang isang tahimik na paalala. Ginawa niya ang tamang pagpili sa hindi pagpansin sa kanya. Isang hapon, pumunta si Augusto sa pabrika at hiniling na makita si Juliana. Siya, nagulat, ay tumigil sa kanyang pananahi at lumapit sa kanya na may magalang na ngiti. Bago siya makapagsalita ng anuman, pinutol siya nito. Alam mo, napahiya din ang nanay ko sa paghingi ng tinapay. Napuno ng luha ang mga mata ni Juliana. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa wakas ay naunawaan na niya na talagang naiintindihan siya ng lalaking ito. Sinabi niya na bilang isang bata, nakita niya ang kanyang ina na tinanggihan dahil sa pagsisikap na pakainin ang kanyang mga anak. At sa loob ng maraming taon, kahit na siya ay matagumpay, dinala niya ang nakaraan na parang isang sugat na hindi naghihilom. Ang pagkakita kay Juliana sa araw na iyon sa plaza ay parang salamin. Isang pagkakataon na gawin ang mga bagay sa ibang paraan upang repair with empathy what before he only watched in silence. Ito ay higit pa sa pakikiramay. Ito ay isang anyo ng emosyonal na hustisya. Nagkatinginan ng dalawa sa katahimikan, walang utang, walang hierarchy, walang pabor. Tanging respeto sa isa't isa sa pagitan ng dalawang kwentong nag-cruise ang landas para sa mas malaking layunin. Doon magkatabi, hindi sila ang mananahi at ang milyonaryo. Sila ay dalawang tao na nakilala ang isa't isa sa sakit at piniling magsama-sama para sa pagpapagaling. Dahil kung minsan ang nagbabago sa mundo ay hindi kung ano ang ibinigay, ngunit ang paraan na nakikita natin ito. Sa paglipas ng panahon, ang trabaho ni Juliana ay nagsimulang makaakit ng higit na pansin sa industriya ng pananamit. Ang kanyang kasilanan sa mga tela, ang kanyang atensyon sa detalye, ang kanyang silent commitment, everything stood out. Noon tinawag siya ng coordinator. Gumagawa sila ng bagong linya ng damit ng mga bata at kailangan nila ng kasama sensitibong hitsura at pagsasanay sa mga bata. Iniisip ka namin, sabi niya. Ilang segundo rin bago sumagot si Juliana. Parang nag-flash sa paningin niya ang buong kwento ng buhay niya. Masakit pa rin ang hindi mula sa panaderya, ngunit ngayon ay may puwang para sa isang bagong oo. Isang oo na may dangal, may boses, may pagkilala. Tinanggap niya at sa sandaling iyon ay naramdaman niyang parang ang bigat ng mga taon ay naalis sa kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang bahagi ng isang bagay na mas malaki. Sa bahay, isinabit niya ang isang clipping ng pahayagan sa dingding. Isang lokal na artikulo ang nagkwento sa kanya. Ang larawan ay nagpakita sa kanya at sa kanyang mga anak na babae na nakaupo sa isang park bench. Nabasa ang headline, hindi siya humingi ng limos, humingi siya ng pag-asa. Naging viral ang kwento, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa lakas. Ang babaeng dati nang hindi nakikita ay simbolo na ngayon ng pagtagumpayan ng mga hadlang at nang hindi sinasadya, pinasigla niya ang pananampalataya ng libu-libo sa kanyang totoong kwento. Sa dulo ng artikulo sa pahayagan, isang pariralang sinabi ni Juliana ang namumukod tangi at ibinahagi ng libu-libong beses sa social media, bulletin board ng paaralan at maging sa mga simbahan. Gusto ko lang pakainin ang aking mga anak na babae, ngunit natapos ko ang pagpapakain ng pananampalataya ng isang tao na mayroon ng lahat maliban sa kahulugan. Isang simpleng parirala, ngunit may kapangyarihang hawakan kung saan kakaunting salita ang maabot. Ang talumpating ito ay umabot kay Augusto
na ilang ulit itong binasa. Sa cellphone niya, sa office desk niya, sa katahimikan ng kwarto niya. Siya, isang lalaking sanay sa mga talumpati, lektura at mga desisyon ng kumpanya, ay natagpuan ang kanyang sarili na nakaharap ng isang mapagpakumbabang babae na nagsasalita mula sa puso. Ang pangungusap na yon ay isang perpektong buod ng sangkatauhan na kulang sa napakaraming lugar. At gayon din ang kahulugan na nawala sa gitna ng kanyang nakagawiang gawain. Ang totoo ay hindi kailanman gustong mag-viral ni Juliana. Hindi niya gustong maging simbolo ng anumang bagay. Gusto lang niya ng dignidad, pagkain sa kanyang plato, isang masayang pagkabata para sa kanyang mga anak na babae. Ngunit nang hindi sinasadya, siya ay naging isang halimbawa. Ang kanyang kwento ay naging salamin para sa ibang mga ina, ibang mga ama, ibang mga taong nabubuhay social invisibility araw-araw. At ang kanyang parirala ay naging isang binhi, isang buhay na paalala na kahit na ang mga walang anuman ay maaaring muling pag-ibayuhin ang pananampalataya ng mga nawala ang lahat. Maaaring ipagpatuloy ni Augusto ang kanyang buhay bilang normal, pero may nagbago sa kanya. Nagpatuloy siya sa pag-aaral sa community school, ngayon bilang isang taga-suporta. Pinunduhan niya ang mga pagpapabuti sa silid-aklatan, hinimok ang mga proyekto sa sining, tumulong sa pagtatayo ng mga hardin ng gulay. Hindi bilang isang tagapagligtas, ngunit bilang isang taong natutunan iyon ng pagkabukas palad ay ibinabalik ang dati mong kulang kahit na tahimik. Sa isa sa mga pagdalaw na ito, habang may dalang mga kahon sa silid ng pagbabasa, lumapit si Manuela na may dalang nakatuping papel. "Tito Guto, pwede ba kitang bigyan ng drawing?" sabi niya sa nahihiyang boses. Ngumiti siya na curious at binuksan yon. Simple lang, 4 na puso, 2 malaki, 2 maliit, at sa gitna, isang tinapay. Ito ang pamilya natin. Nanay, ako, si Ana at ikaw. Ang tinapay na ito ay mula sa araw na yon. Tandaan? Napalunok si Augusto. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata na para sa kanya ang pagguhit na iyon ay higit pa sa mga stock o pinirmahang kontrata? Idinagdag ni Manuela, "Ngayon ay mayroon kaming tinapay araw-araw at nakangiti si Mami." Noon niya naintindihan ang kilos na inakala niyang maliit ay naging pundasyon ng isang bagong kwento. At minsan, iyon ang nagbabago sa lahat, isang kilos, pakikinig, pusong handang makita. Makalipas ang ilang buwan, muling nagkita sina Juliana at Augusto sa plaza kung saan nagsimula ang lahat. Ito ay mas walang laman, mas tahimik, ngunit ang kahoy na bangko ay naroon pa rin, tulad ng alaala ng araw na iyon. Magkatabi silang nakaupo, parang mga matandang kakilala. Tumingin sila sa paligid, nagpalitan ng mga mahinahong ngiti. Ngayon, naging magaan ang katahimikan sa pagitan nila. Ito ay hindi ang katahimikan ng sakit, ito ay ang katahimikan ng nagawa ang misyon, kapayapaan ang kaluluwa. "Pinaalala mo sa akin kung saan ako nanggaling," sabi ni Augusto. "At ipinaalala mo sa akin na may mabubuting tao pa rin sa mundo," sagot ni Juliana. Walang mga pangako, walang malalaking plano. Isang malalim na pagkilala lamang. Ang tunay na himala ay hindi ang tinapay, ngunit ang lakas ng loob na makita ang iba kapag pinili ng mundo na huwag pansinin. At iyon, sa sandaling iyon, pinag-isa ang 2 mundong tila malayo. Tumingin si Augusto kay Juliana nang may paggalang, hindi bilang isang taong tumulong, ngunit bilang isang taong nagbagong anyo. Si Juliana naman, ngayon, ay nagdadala ng higit pa sa mga peklat. Dala niya ang ibinalik na dignidad, muling nag-alab ang pananampalataya at ang pagnanais na magbigay muli. Dahil alam niya kung ano ang nagsimula bilang isang kilos ng pakikiramay ay maaari talagang mamulaklak sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na puso lang ang makapagpaliwanag. Minsan, isang kilos lang ang kailangan ng isang tao, isang tingin, isang tinapay. At kung minsan, ito ay tiyak na ang maliit,
ibinigay na may pagmamahal na nagiging lahat. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kawanggawa ni tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa lakas ng loob na makita ang iba kahit italikod ng mundo. At paano ito magiging simula ng isang tahimik na revolusyon. Hindi binago ni Juliana ang mundo ng pera o katanyagan. Ngunit binago niya ang kapalaran ng empatiya, presensya at dignidad. At si Augusto, sa hindi pagpansin dito, ay nabago rin. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa itaas. Ito ay dumarating kapag pinili nating kumilos kasama ng sangkatauhan. Kapag huminto tayo sa pagwawalang bahala sa sakit ng iba at hayaang gabayan ng ating puso ang ating mga pagpili. Kung naantig ka sa kwentong ito, i-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong espesyal at magkomento sa ibaba. Naranasan mo na ba o nasaksihan ang isang simpleng kilos na nagpabago sa lahat? At syempre, samantalahin ang pagkakataong sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gawin mo na ngayon dahil dito ang bawat kwento ay isang paalala na posible pa ring maniwala sa isang mas mabuting mundo.